Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nagawang maputol ng left guardian ang isang braso ng court supervisor na nang ahas na pahintuan siya sa kanyang paglapit sa mga ito. Sa nangyari ay nagtataka naman ang court lady na kung paanong naging posible ito, dahil sa binasag lamang ng isang ito ang espada ng kanyang alagad gamit ang mas malakas na flame chi, nang bigla naman na nagtungo sa harapan ng isa pa nitong kasama na court supervisor. Ngunit bigla naman itong natigilan, sabi nito na ang pulang buhok, at ang hawak nitong Crimson Fire Sword, ay sigurado siya na ito ay ang Flame King, Li Huamyeong. Sa isip naman ng court lady na kung ito ay ang Flame King ay mukhang ang mga ito ay mula sa demonic cult, dagdag pa nito na kung ganun, ang mga tao na ito ay mula sa Heavenly Demonic Cult. Ang Imperial Palace Guardian ay pinuprotektahan na ang Imperial Palace magmula pa ng pagkagawa ng Neutrality Agreement sa pagitan ng palasyo at ng Jiangho. Ngunit ang Jiangho ay laging isang banta sa Imperial Palace, ngunit mas kinukonsidera nila ang Heavenly Demonic Cult bilang ang pinakamalaking banta sa kanila. Sa isip ng court lady na ang pinuno ng organisasyon ng mga ito ay tinatawag na Demon Lord, at ayon sa kanyang narinig ay mayroon itong 100,000 mga tagasunod, at ayon din sa mga kwento na ang kanyang mga tagasunod ay handang suungin ang nagbabagang apoy kung iyon ang nais na ipagawa sa kanila ng Demon Lord, at mukhang hindi siya naparito para sa isang masamang hangarin. Kaya naman ay sabi nito sa ating bida na tatanungin niya ulit ito, na kung siya ba ay ang Heavenly Demonic Cult Leader? Sabi naman dito ni Yu-won na mukhang hindi na niya matatakasan pa ang sitwasyon niyang ito. Kaya naman ay nagpadala ng sound telepathy ang court lady sa ating bida at humihingi ito ng tawad dahil sa mga nangyari. Sa nangyari naman na pagkakakilala kay Left Guardian ay napasabi na lang ito na kinulayan naman niya ng itim ang kanyang buhok bago umalis ng demonic cult, ngunit ang tunay na kulay ng kanyang buhok ay bumabalik sa tuwing gumagamit siya ng kanyang inner energy. Tingin nito ay dapat na nagsuot na lang siya ng panyo upang maipantakip sa kanyang ulo. Sabi naman ng court lady na hindi niya itinatanggi ang tungkol dito at mukhang siya talaga ang Demon Lord ng demonic cult. Ayon sa batas ay kailangan niyang hulihin agad ang kung sino ang magtatangkang pasukin ang Imperial Palace at paslangin kung sakali naman laban, ngunit ito ay hindi isa lamang simpleng problema. Kaya naman ay agad itong lumuhad sa harapan ni Yu-won, at humihingi ng tawad dahil sa ginawa niyang kalapastanganan at hindi nito naisip na ito pala ang Demon Lord ng demonic cult. Dagdag pa nito na humihingi siya ng tawad sa nangyari. Ngunit dahil sa nagtungo ang ating bida sa Imperial Palace nang walang kahit na anong pagsasabi kahit na mayroon silang neutrality agreement, ay hindi nito magagawang hayaan na lang na parang walang nangyari, ngunit isa siyang mahalagang panauhin. Kaya naman ay sasabihan niya ang mataas sa Imperial Palace Guardians upang ang mga bagay ay maayos ng madali. Kaya naman ay sinabihan niya ang ating bida na sumama sa kanya, sa isip naman nito na sigurado siya na makikipagtulungan ito dahil sa pagiging magalang niya dito. Dagdag pa nito na hindi na makakagawa pa ng kahit na anong kaguluhan ang isang ito dahil sa ang pagkakakilanlan niya ay nailantad na. Nang nginitian naman siya ng ating bida, kaya naman ay sa isip ng court lady na mukhang pumapayag na ang ating bida sa kanyang alok. Kaya naman ay dadalhin niya ito sa Imperial Palace Guardian, at sigurado siya na ang Imperial Majesty ay magagalit ng husto, at wawasakin ang Non-Aggression Pact. Kaya naman ay nagpasalamat ito sa ating bida at sinabihan na gayon ay sumunod ito sa kanya, nang bigla naman na inatake ni Yu-won ang ibang mga courtmaid na kasama niya. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan ito, kaya naman ay sinigawan nito si Yu-won at tinatanong na kung anong ibig sabihin ng ginagawa niyang ito. Sabi naman dito ni Yu-won na nagpapatawa yata ito, dahil ang kanyang tono ay napakagalang ngunit ang nais niya ay ang arestuhin ang ating bida, ay tinanggi naman ito ng court lady dahil wala naman siyang sinasabing ganon, at ang nais lamang niya ay ang samahan siya upang makapag-report din sa kanyang matataas na pinuno. Sabi naman ni Yu-won dito na masaya siyang nakikita ito kung paanong subukan siya na paglaruan gamit ang kanyang mga salita, ngunit ang kanyang suhestyon kanina sana ay mas magbebenepisyo sana sa kanya, ngunit siya itong tinanggihan ang binigay niya na karapatan para pumili.
Sa sinabing ito ni Yuwon ay nagalit naman dito ang court lady at tinatanong ang ating bida na kung hindi ba ito natatakot sa magiging resulta ng kanyang ginagawang aksyon, dahil kapag ang Imperial Majesty ay nalaman ang bagay na ito, ang Non-Aggression Pact ay maaring masira na. Tinanong naman siya ni Yuwon na kung anong resulta ba ang sinasabi nito, dahil may kukonsider na silang patay dahil sa paglaban nila sa mga miyembro ng Eastern Depot. Kaya naman ay nagutos ito sa Grand Guardian at Left Guardian na paslangin ang lahat at walang kahit na sino ang ititra, na agad naman na sinang-ayunan ng dalawa. Kaya naman ay nagutos ang court lady sa mga courtmaid nito upang pigilan sila sa kanilang gagawin. Nang sumugod naman ang mga ito sa Left Guardian, ay sinabi nito sa mga papalapit na mga courtmaid na ang kanilang mga apoy ay hindi tatalab sa kanya. Kaya naman sa ilang pag-atake lamang ay nagawa na nitong mapaslang ang mga papasugod sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang court lady sa kanyang nakikita dahil ang kanyang mga courtmaid ay madali lamang na natalo nito. Ang kanilang innate core energy ay sobrang napakalakas para sa kanila. Habang nag-iisip ito ay bigla naman na dumaan sa kanyang harapan ang Grand Guardian, at mabilis na pinaslang ang lahat ng nadaanan nito. Sabi naman ng dalawang court supervisor na hindi nila magawang makita ang kanyang paggalaw, at napapatanong sila na kung ito ba ang lakas ng mga taga-Heavenly Demonic Cult. Sabi naman dito ng court lady na nagawa lamang siyang lagpasan ng mga ito upang inisin, at mukhang minamaliit nila ang kapangyarihan ng Imperial Palace, kaya naman ay sinabi nito kay Yuwon na ngayon ay wala na siyang pagpipilian pa, dahil ngayon ay kinukonsidera na siya bilang kaaway ng Imperial Palace, dagdag pa nito na kailangan na niyang alisin ang demonic cult. Sabi naman dito ni Yuwon na ang enerhiya nito ay ibang-iba, nandito ang Grand Guardian at ang Left Guardian ngunit kailangan niyang maging maingat upang ang kanyang tagasunod na si Haobong ay hindi mapaslang sa kaganapan na ito, ang mga kamay nito ay kasing tigas ng isang metal kaya naman ay sasabihan niya si Haobong patungkol dito. Tinawag ng court lady ang dalawang court supervisor. Sabi nito na wala na silang natitirang oras pa sa ngayon. At kailangan na nilang paslangin ng sabay-sabay ang kanilang Demon Lord habang ang kanyang mga guardian ay abala sa pakikipaglaban sa mga courtmaid. Nagulat naman ang dalawa sa nais na ito ng court lady, sabi nito sa dalawa na halos nagkakapantay lamang sila ng lakas kanina. Kaya naman kung tutulong sila ay magagawa nilang mapabagsak ito. Kaya naman ay inutusan nito ang dalawa na gumawa ng paraan para makakuha siya ng pagkakataon upang umatake, at gawin na nila ito ngayon na, dahil sa wala naman ng magawa ang dalawa ay sinunod na lang nila ang nais ng court lady. Matapos ay sumugod na ang dalawa sa kinaroroonan ng ating bida upang makatulong sa gagawing atake ng court lady, kaya naman ay nagsihanda na ang mga ito. Ang isa ay pinagbaga na ang kanyang kamay, at ang isa naman ay ang kanyang espada, ngunit nang magawa nilang makalapit kay Yuwon ay agad naman na dumating ang Grand Guardian at si Haobong. Matagumpay naman na nasalag ito ni Haobong gamit ang malabakal na braso, matapos ay naghanda ito upang atakihin ang court supervisor, matapos ay masuntok niya ito sa katawan ay sabi nito na wala siyang karapatan na pagtangkahang atakihin ang kanilang Demon Lord. Sa ginawang ito naman ni Haobong ay napa-atras lang ang court supervisor, sa isip naman nito na alam niya na ang mga braso nito ay matigas ngunit hindi niya alam na ganito ito kasolido, at halos iyon na ang lahat ng kanyang chi ngunit walang naging epekto ito. Sabi naman nito kay Haobong na sa palagay niya na ito ay nasa Supreme Peak lamang, at mukhang hindi lahat ng miyembro ng demonic cult ay totoong malalakas. Kaya naman ay sinugod nito si Haobong at pinupuri sa kanyang nagawa kanina ngunit sabi nito na kahit ganon ay wala pa ding binatbat ito sa kanya. Kaya naman ay muling ginamit ni Haobong ang kamay ng courtmaid upang ipangsalag, ngunit bigla naman itong nagtaka kung saan magtatango ang espada nito dahil hindi niya makita kung sa papaano niya dedepensahan ito. Ngunit bigla naman na may nagsalita sa tabi nila at nagawang mabasag ang espada nito. Sabi ng Left Guardian na kung nadidismaya siya dahil sa isa lamang Supreme Peak ang kanyang kaharap ay maari naman siyang makipaglaban sa kanya, ngunit ngayon ay mukhang siya na ang walang binatbat sa kanya, kaya naman ay sinabi ng Left Guardian dito na kung maari ba ay umalis na ito sa kanyang dadaanan, at nagawang mahati nito ang katawan ng court lady sa dalawa.
Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nakita naman ng court lady na bumagsak sa sahig ang court supervisor na pinaslang ng ganun lamang kadali ng left guardian, nang napalingon naman siya sa ibang direksyon, at nakita nito ang kinahinatnan ng isa pang court supervisor. Kaya naman ay napasabi na lang ito na ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay nagawa lamang na mapaslang ng dalawang ito, ngunit ngayon ay gagamitin na nito ang kanyang lahat ng innate core energy kasabay ng kanyang fire chi. Kailangan na lamang nito na gumawa ng oras hanggang sa dumating ang Imperial Army dito dahil sa mga maririnig nilang ingay ng kaguluhan sa lugar na ito. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa paglapit ng ating bida sa kanya, sabi ni Yuun dito na mukhang ngayon ay siya na lamang ang naiiwang mag-isa, kaya naman ay tinanong niya ang court lady na kung anong pakiramdam nang makitang siya na lamang ang natitirang buhay. Sa kabilang banda naman ay natapos ng maubos ng left guardian ang mga natitirang court maid, sabi naman ni Heo Bong sa kanya na natapos na din siya sa kanyang ginagawa. Medyo nahirapan siya sa kanyang ginawa, ngunit hindi na nila makikilala ang martial arts ng demonic cult sa katawan ng mga ito, dahil dito ay binati naman siya ng left guardian dahil sa magaling na trabaho nito. Nang bigla naman na nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng ating bida, sa nangyari ay napatalsik naman sa malayo si Yuun, ngunit kahit nakakapatalsak lamang dito ni Yuun ay mabilis naman na sumugod ito sa kanya, na agad naman na nakaiwas dito ang ating bida, at sa lakas ng atakeng pinakawala ng court lady ay lumabas dito ang isang napakalakas na apoy. Matapos ay muling sumugod ito sa ating bida kaya naman ay muli niyang sinalag ito. Galit naman sa nangyayari ang court lady at sinabi nito kay Yuun na titignan nila kung hanggang kailan niya magagawa ang dumpensa lamang, matapos ay nakipagsabayan naman na dito ang ating bida sa ginawang pag-atake ng court lady, ngunit gamit ang malakas na pagsuntok nito, ay nakakita ang court lady ng pagkakataon upang makapaghanda ng isang malakas na pag-atake, na agad naman niyang isinuntok sa ating bida na madali lamang niyang nadepensahan. Sabi dito ng court lady na ito lamang ba ang kakayahan na mayroon ng isang demon lord, at mukhang minamaliit niya ang mga ito. Sa nangyari naman ay may malakas na pagsabog ang lumabas sa kinaroroonan ng dalawa. Dahil dito ay nabahala naman ang left guardian sa kanyang demon lord, sabi nito na nararamdaman niya ang init hanggang sa kanyang kinatatayuan, at mukhang nire-reserbo lamang ng court lady ang kanyang fire chi magmula umpisa pa lang, kaya naman sa isip nito ay wala na siyang pagpipilian pa, hindi nito alam kung makakaya niya na mahiwa ang apoy ng court lady ngunit nais niya pa din na subukan ito. Nang bigla naman siyang pinigilan ng Grand Guardian. Sabi nito na makakasagabal lamang siya sa kanilang Demon Lord kung magtutungo ito doon, dagdag pa nito na hindi niya magagawang mahiwa ang fire chi ng babae na ito dahil sa ibang-iba siya kumpara sa ibang mga court maid. Sumagot naman ang left guardian na alam naman niya ang patungkol dito, kaya naman ay sinabi ng Grand Guardian na huwag na itong mabahala dahil sa ang kanilang Demon Lord ay nag-uumpisa pa lamang na magsaya sa ginagawa ng court lady. Sa lugar naman nila Yuun ay napangiti naman ito, at sinabi sa court lady na tingin niya ay nakita na niya ang kakayahan ng Imperial Palace Fire Chi. Sa sinabing ito ng ating bida ay nagalit naman ang court lady. Sabi nito na mukhang iniinsulto siya ng ating bida, kaya naman ay agad na sumugod ito, ngunit nang umatake na ang court lady sa ating bida ay bigla naman itong nawala sa kanyang harapan. Hindi naman siya makapaniwala dahil ang teknik na ito ay ang Swift Clone Technique. Matapos ay tinanong siya ng ating bida na kung sino ba ang tinitignan niya sa kanyang harapan, kaya naman ay mabilis na umatake sa kanyang likudan ang court lady ngunit wala itong tinamaan, kaya naman ay napapatanong siya na kung saan naman napunta ang ating bida. Matapos ay nagpalipat-lipat ng lugar si Yuun upang magawang malito ang court lady kung saan na ito gagawa ng isang pag-atake, kaya naman sa isip nito na ang nangyayari ay hindi kapanipaniwala. Dahil ang ating bida ay hindi lamang kayang gamitin ang Swift Clone Technique, bagkus pati na din ang Void Step. Nang bigla naman na kumuha ng buwelo si Yuun, at inatake ang court lady ng may taglay na sobrang bilis, sa nangyari ay bigla naman siyang napasukan ng dugo.
Matapos ay napapasabi naman ng court lady na hindi man lamang nito ginamit ang kanyang ikasampu ng kanyang tunay na lakas sa kanyang martial arts, kaya naman ay galit na galit nitong sinabi kay Yoo-won na papabagsakin niya ito kahit na buhay niya ang magiging kapalit. Ngunit nang tumama ang atake niyang ito kay Yoo-won ay agad naman niyang sinalag ito gamit ang kanyang Heavenly Demonic Sword, at sinabi nito sa court lady na naaalala niya na umpisa pa lang ay binalaan na niya ito, nang bigla naman na may nangyaring malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng dalawa, at nagresulta sa pagkakatalsik ng court lady. Nang matapos ay agad naman na nilapitan ito ng ating bida, habang hindi pa din makapaniwala ang court lady sa nangyari sa kanyang mga braso. Matapos natutukan ng espada ng ating bida ang court lady, ay napansin naman nito na ang kanyang mga pinsala ay unti-unti nang gumagaling. Sabi naman sa kanya ng court lady na kung iniisip ba nito na makakalabas pa sila ng buhay sa Imperial Palace matapos na gumawa ng kahindik-hindik na pagpaslang ay nagkakamali siya. Tinanong naman siya ni Yoo-won kung bakit niya naisip na hindi ito kayang gawin ng ating bida, napangiti naman siya dito, at sinabi kay Yoo-won na kung tingin ba nito na walang ibang makakarinig sa kanilang paglalaban, at kaunting oras na lamang at makakarating na ang mga Imperial Palace Guardian matapos na markahan siya bilang isang kaaway. Dagdag pa nito na kung iniisip ba ng ating bida na nakagawa ito ng perpektong krimen, ay huwag na niyang pangarapin pa, dahil ang Imperial Army at ang iba pang Imperial Palace Guard na mas malalakas pa kaysa sa kaniya ay maya-maya lamang ay nandito na. Ninitian naman siya ni Yoo-won at tinatanong ang court lady na kung anong ingay ba ang sinasabi nito, at tinanong pabalik ng ating bida na kung sa tingin ba niya ay hindi niya din ito ikukonsidera. Nagtaka naman ang court lady sa sinabing ito ni Yoo-won, nang bigla naman itong natigilan, at napasabi na hindi maaring magawa nitong lagyan ang paligid ng aura barrier. Kaya naman ay sinabi sa kanya ni Yoo-won na kung alam na ba nito ang nangyayari, dahil walang kung sino ang pupunta upang tulungan siya. Nagalit naman ito kay Yoo-won at napapasigaw na napaka-imposible na magawa niya ito, dahil walang paraan upang magawa nitong maharangan ang malaking espasyo sa loob ng Eastern Depot Manor, kaya naman ay sinabi sa kanya ng ating bida na kung hindi pa din ba ito naniniwala kahit na nakita na mismo ng dalawa nitong mata. Sa isip naman ng court lady na ang ating bida ay hindi nagsisinungaling, dahil sa wala itong naririnig na kahit ano sa paligid, kaya naman ay napapatanong siya sa kanyang sarili na kung ang inner energy ba ng isang ito ay walang hangganan. Sabi naman ni Yoo-won sa kanya na ang mga sugat nito ay tuluyan ng gumaling, at mukhang ang pagputol ng kanyang mga braso ay walang magagawa sa sitwasyon na ito, kaya naman ay napatanong ang ating bida na kung parehas pa din kaya ng magiging epekto kung sakaling wasakin nito ang kanyang bungo. Napasigaw naman ang court lady na kung papaslangan niya ito ay ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay mamamatay din, hindi naman ito pinakinggan ni Yoo-won at nagpatuloy. Kaya naman ay mabilis na sinabi nito na ikinulong niya ang 3 espiya sa loob ng Imperial Palace Guardians Prison, dahil dito ay biglang napahinto si Yoo-won. Kaya naman ay nakangiting tinanong nito ang ating bida na kung nais ba nitong hayaan na lang na mamatay ang mga ito. Sa isip naman ni Yoo-won na ang mga tinutukoy nitong espiya ay sigurado siya na ito ay ang mga taga-Darkness Sect, at nagawa pala ng mga ito na mahuli sila. Napapangiti naman ang court lady at sa isip nito na gumana ang kanyang plano, dahil alam niya na kasamahan nito ang mga iyon. Matapos ay nagtanong naman si Yoo-won kung totoong naikulong ba nito ang kanyang mga kasamahan sa Imperial Palace Guardians Prison, na agad naman niyang sinang-ayunan. Sa nangyari ay napaisip naman dito ang ating bida, kaya naman sa isip ng court lady na ayon sa kanyang mga narinig na ang mga miyembro ng demonic cult ay mga walang awa pagdating sa kanilang mga kaaway, ngunit ang samahan nila sa isa't isa ay higit pa sa isang kadugo, at sa nangyayari ay mukhang totoo ito. Dagdag pa niya na ang isang ito ay hindi isang walang pusong halimaw, kaya naman ay dadalhin niya ito sa Imperial Palace Guardians at papangakuan ng kalayaan, at kapag napunta na sila doon ay sigurado siya na ang kanilang pinuno na ang baalang magligpit sa mga ito. Kaya naman ay sinabi nito kay Yoo-won na kung papalayain niya ito, ay masisigurado niya na ang kanyang mga kasamahan ay mapapalaya, nang bigla naman na inatake ito ni Yoo-won, at nagawang mapugutan.
Matapos na magpagulong-gulong ng ulo nito sa sahig, ay agad naman na nilapitan ito ng ating bida. Sinabi nito na ang lahat ng kanyang mga sinasabi ay purong mga kasinungalingan, kaya naman ay iniangat nito ang kanyang paa, at mabilis na inapakan ang ulo ng court lady. Nang matapos ay bigla naman na napapaisip ang ating bida at labis na nag-aalala sa mga kasamahan ng kanilang heavenly demonic cult na nagawa ng mga ito na mahuli at mabilanggo. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.